Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Pabagsak na raw po itong gobyerno. Itong administrasyon ng PBBM, pabagsak na raw dahil sa isang survey. Nagdidiwang po ang mga DDS dahil unti-unti na raw pong bumabagsak itong administrasyon na ito ng PBBM. Yan. Ganyang klase ng mga mindset na hindi dapat tularan. Matutuwa ka ba na bumabagsak ang isang gobyerno? Dapat hindi ka matutuwa dahil marami tayong kababayan ang nakadepende sa gobyerno. At isa pa, yung pinaniniwalaan ninyo, dapat bang paniwalaan? Sa isang survey lang, indications na yan na bumabagsak na itong gobyerno na ito at natutuwa kayo. Anong pinag-uugatan nito, ka-coffee? Sige. Para fair tayo dito at pag-usapan natin ano yung implikasyon nitong survey na yan. Kasi hindi rin naman pwedeng basta na lang i-disregard yung survey ng Pulse Asia. Yan, himayin natin yan para maliwanagan tayo dito sa issue na to. Ito, kaliwat ka ng pahayagan, halimbawa dito sa GMA, yan po yung kanilang headline patungkol po sa survey ni PBBM, ni Sara Duterte at ilan pa pong mga opisyal ng gobyerno. Sabi dito sa balita, Marcos's trust approval ratings drop big time in March. Sara Duterte's improve. So anong ibig sabihin? Bumagsak ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos, trust and approval rating, dalawa yan, at si Sara Duterte naman ay umangat. Ano yung mga factor niyan, ka-coffee? March ito ha, isinagawa yan yung March. We have to consider ano yung mga issues nitong March. Definitely, number one issue dyan, yung pagkaka-aresto kay Digong. Na tama lang din naman ang ginawa para makamit natin yung hustisya doon sa mga biktima ng EJK. So, naging factor yan. Pero hindi agad ibig sabihin na yan ang sinasabi ng taong bayan ha, dito sa survey na to. Kasi ako, honestly, ka-coffee, hindi ako pwede magsinungaling sa inyo. Ako naniniwala ako sa survey. Kasi may background din tayo sa research. Naniniwala tayo dyan sa survey. Pero depende kung sino yung gumawa ng survey at kung sino yung nag-commission ng survey. Halimbawa, gawa ng Pulse Asia. Let's say Pulse Asia yung gumawa ng survey na yan. Pero ang nagpondo para gawin yung survey na yan ay mga DDS o kampo ni Duterte. Maraming factor kung bakit nagiging biased sa mga Duterte o kung sino man ang nag-commission itong survey na to. Halimbawa, yung leading questions, yung line of questioning, yung sample design, yung number of respondents. Halimbawa ha, hindi mo naman sinasabi na peke yan. Hindi mo pwedeng i-conclude na naku, peke yung ginawa ng Pulse Asia. Kasi factual din naman yan, kasi dumaan sa research, dumaan sa survey. Papaano naman? Kung 1,200 yung kanilang respondents, isipin mo, kung yung 1,200 na yan, not equally distributed, or halimbawa, majority galing dyan sa Mindanao, majority galing sa Visayas, pero alam mo, based on records, based on COMELEC data, mga Duterte voters yan. Kasi may mga data, existing data na yan eh. So may bias na agad yan. So kung magtatanong ka sa mga taga Mindanao, marami pa rin dyan, pero hindi lahat ha, marami dyan mga Duterte supporters. Definitely, yung pag-aresto kay Digong, hindi favorable para sa kanila. Isa pa lang yan ha, kung paano pinipili yung mga respondents o yung participants doon sa survey. Pag-usapan pa natin yung mga design. Paano ginagawa yung question? Paano dinadraft yung question, kino-construct yung questions to the point na magiging favorable doon sa nag-sponsor. Napakamahal nito, ka-coffee. Napakamahal magpa-survey. Millions of pesos ang pinag-uusapan natin dyan. Depende sa dami ng datos na kinakailangan. 5 million, 10 million, depende, ka-coffee. Kung ano yung hinahanap ninyo. Kaya, sa madaling sabi, majority ng survey na pinagawa o commissioned ng isang individual, ang lumalabas na resulta ay favorable sa kanila. O fake news ba yung survey na yan? Para sa akin, itong survey ng Pulse Asia, definitely hindi yan fake news. Kasi truth nila yan eh. Truth nila yan. May research silang ginawa, yun nga lang, leading towards doon sa kagustuhan nilang lumabas. Totoo din naman yan, factual din naman yan. Hindi pwedeng i-disregard yan. Pero, ito ka-coffee ha, ito yung dapat gawin ng gobyerno. At alam ko yan ang ginagawa ng gobyerno. Ang gobyerno, ever since, si PBBM sinasabi niya yan, ang performance namin ay hindi nakadepende sa survey results. Oy, sa poll. Sa poll. Ang mga DDS, nagdidiwang kayo ha? Hindi nakadepende sa survey results kasi merong plano. Merong Philippine Development Plan. Nako, very familiar tayo dito sa Philippine Development Plan. Ito yung plano ng administrasyon sa susunod na 3 taon, sa susunod na 6 na taon, and eventually
10 years, long-term ka-coffee, long-term projections, long-term plan. So hindi ibig sabihin na may lumabas na survey ngayong Marso at mababa ang trust rating ng presidente, mag-a-adjust na ng plano. Hindi kasi nakapako yung plano na yan. Draft yung plano na yan. Pinag-aralan ng maigi yan. At hindi lang magdedepende doon sa survey na hindi mo alam kung sino yung nag-commission o kung ano yung pakay ng survey na yan. Huwag kayong masyadong magdiwang ka-coffee. Yes, totoo yung datos. No question ako dyan ka-coffee. Wala tayong question dyan sa resulta ng Pulse Asia dahil totoo naman talaga na ginawa nila yung survey na yan. Naniniwala ko ginawa nila yung survey na yan. Yun nga lang, bias talaga yan. Ang kahit na anong survey, may bias yan. Depende lalo kung sino yung nag-commission. Kasi hindi ko pwede sabihin na hindi ako naniniwala sa survey. Kasi noon, may mga sinasabi rin tayo, maganda. Halimbawa, survey ng SWS, dati survey ng Pulse Asia na favorable sila sa government. Binablog natin yan. Magiging hipokrito naman ako kung hindi ko ibablog yan pero samantala, yung noong survey results, binablog natin. Ayoko naman ng ganon. Totoo itong survey na yan, yun nga lang. Depende kasi kung sino yung nag-commission ng survey na yan. Truth pa rin yan Data pa rin yan Alam mo kung saan nagkakatalo-talo? Sa interpretasyon ng data. Paano ini-interpret ng data? Datos parehas yan. Paano mo i-interpret yung data? Paano mo gagamitin yung data para isulong kung ano man yung gusto mong isulong? Kung political yan, i-advance yung ideology mo, makakuha ka ng simpatsya, etc. etc. Another question. After coming out with the survey results from Pulse Asia, makakalabas ba si Digong? Masaya ang mga DDS dahil bumagsak ang rating ni PBBM. But the question is, makakalabas na ba si Digong? Pakakawala na siya ng ICC dahil sa survey results na yan? Definitely no. Wala magbabago. Bukas wala na yung issue na yan. After 5 days, wala na yung issue na yan. Natsugi na yan, natabunan na yan. Sige, for the sake of discussion, pag-usapan natin itong survey ng Pulse Asia. Total, naniniwala naman tayo dito sa Pulse Asia at alam din natin na bias itong resulta na to. Ang Pulse Asia ay business, ka-coffee. Ang research firms ay business, negosyo yan. Publicos Asia, definitely bias na bias yan. Depende sa research firm na magsasagawa ng survey and again, depende nga sa magko-commission ng survey o kung sino yung magpupondo ng survey. Kaya huwag kayo masyadong malungkot. Kung hina-highlight nila ngayon, ipabagsak na ang rating ni PBBM o pabagsak na itong gobyerno na to, administrasyon na ito, hindi nakadepende ang pag-unlad ng isang administrasyon at ang pagbagsak ng administrasyon sa iisang survey, 2 survey or 3 survey. Merong plano, Philippine Development Plan na sinusunod. At ito yung mga gagawin natin at ito yung mga gagawin pa natin. Malinaw yan ka-coffee. O sige, for the sake of discussion, pag-usapan natin yan. Nasa GMA News. Marcos's trust approval rating dropped big time in March. Sara Duterte's improve. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s trust and performance ratings declined significantly in March. Ibig sabihin ka-coffee, malaki po yung ibinaba. Declined significantly. In contrast to that of Vice President Sara Duterte, which saw an improvement, results of a recent survey by Pulse Asia research showed. Based on the findings of Pulse Asia's March 2025 Ulat ng Bayan survey, Marcos's approval rating fell by 17%. Napakalaki nito ka-coffee. Significant itong number na to. 17% points from 42% in February to 25% in March. Malaking pagbaba ito ka-coffee. Kung naging fair itong survey na to, malaking indikasyon ito na may dapat gawin ang gobyerno sa ganitong klase ng survey. Pero again, hindi nakadepende sa isang survey lang ang desisyon. But hindi mo rin pwedeng i-disregard yung survey na yan. You have to consider the data, pero it doesn't necessarily mean na you have to adjust all the programs because of this survey. Hindi gano'n yan. His disapproval rating, on the other hand, soared by 21 points to 53%. Mababa talaga. Ang laki ng ibinaba ng survey dito ni PBBM. Marcos's performance rating especially decreased largely in National Capital Region by 24% points o 24 percentage points, followed by Balance Luzon -20 po and Mindanao -14 and Visayas -10. In terms of socioeconomic classes, his public approval rating went down the most among Class D -18, followed by Class E -12 and then Class ABC -9. Pansinin ninyo, base sa datos na ito ka-coffee, nasa lower class status ka-coffee, yung mga bumaba yung kanilang tiwala sa administrasyon na ito base dito sa survey. Anong factor? Bakit nagkaganon?
Naging talamak ang fake news. Hindi natin pwede i-deny ito, ka-coffee. Naging talamak ang fake news. Mga fake narratives. Nung pagkaka-aresto kay Digong, actually, bago pa man ma-aresto si Digong, paglunsad nila dyan ng maisog rally ng mga DDS, sunod-sunod na yung mga fake news na yan. Alam mo kung bakit namutawi yung fake news na yan? Umalagwa yung fake news na yan? Kasi mismo yung mga leaders ng maisog, leaders ng oposisyon nagpapakalat ng fake news. Exhibit A, Harry Roque. Exhibit B, Maharlika. Diba? Nagpapakalat sila mismo. Yung pulburon video na pinakalat nilang fake news. May factor din yan. Hindi lang yan. Nasundan pa yan ng kung ano-anong fake news sa pinapalabas nila. Bakit ginagawa ng mga DDS yan? Kasi ginagaya nila yung leader nila. Ginagaya nila sila Harry Roque, mga influentials sa opposition side, ginagaya nila. Kasi iisipin mo nga, kung sila nga nagpapakalat ng fake news, edi tayo din magpakalat tayo ng fake news. Dumami ang fake news. Lalo na nung na-aresto si Digong. Ang daming fake news laban sa administration. Kung ano-ano yung ginawa para siraan at pabagsakin itong administrasyon na to. At isa pa, nakakuha pa ng suporta. Si Amy Marcos na mismong kapatid ng presidente, sinusuportahan pa tong ginagawa ng kampo ng mga DDS. Nila Sara, nila Harry Roque. Kaya ganyan na lang sila. Kung bastusin na lang nila ang gobyerno, baliwala na lang. Kung ano na lang ang sabihin nila sa gobyerno, ganun-ganun na lang. Maluwag kasi dito sa Pilipinas eh. Pwede mong gawin kahit anong pambabasto sa gobyerno. Yun ang ayaw natin. Kasi gawin nyo sa ibang bansa yan. Bastusin ninyo yung presidente. Bastusin ninyo yung heads of state. May kalalagyan ka. Ang problema dito, saan ka nakakita na si Harry Roque at si Maharlika magkakakanta at magsasayaw-sayaw sa iba't ibang location na sasabihin bangag, 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 bangag. Influential yung mga tao na yan, may influence pa rin yung mga yan. O gagayahin sila, pamamarisan sila, kasi mga bastos mismo yung mga influential na yan. Oh. Dumami yung fake news. May nagpupondo dyan? Definitely. May nagpupondo dyan. May gumagalaw dyan. Maraming pera itong mga to. Pinayaman ang mga yan ng Pogo. May nag-i-sponsor sa mga yan. Balik tayo dito sa survey. Majority of Filipinos, or 54%, also expressed distrust towards the president, up from the previous 32%. Expected naman yan, kasi kung bababa yung trust rating, definitely tataas yung disapproval or yung distrust rating. His trust rating likewise dropped significantly from 42 in February to 25 in March. Again, expected natin yan. The decline in his trust rating was also the highest in NCR by 24 percentage points. Balance Luzon came next in minus 22, then Mindanao with minus 13 and Visayas with minus 9. Bakit mababa ang pagbaba? Bakit mababa ang pagbaba ng numbers, correct, sa Mindanao? Kasi noon pa man mataas na, di ba? Marami na talagang mga Duterte supporters pa rin dyan, pero again, hindi lahat ibig sabihin mga Duterte supporters dyan. Marami pa rin po supporters si PBBM dyan. Anong ibig sabihin itong rating na yan? Kung tumatakbo si PBBM, kung tumatakbo siya, halimbawa, may re-election tayo para sa presidente, malaking factor yung rating na yan. But hindi tumatakbo ang ating presidente? Hindi siya tumatakbo. Dahil wala namang re-election, dahil hindi naman natin binago pa yung ating constitution. Anong purpose ng rating na yan? Wala. Wala lang. No factor din naman talaga. Honestly, ka-coffee, hindi mo pwedeng i-disregard yan. Pero yung implications niya, hindi ganun ka-big deal. Huwag kayong malungkot kasi may mga loyalista na nalulungkot. May mga supporters ng administrasyon na to na nalulungkot. Huwag po kayong malungkot. Normal lang yan, ka-coffee. In fact, yung ibang previous administrations nagne-negative pa nga yan. Kasi again, you have to consider nga kung sino yung gumawa ng survey, sino yung nag-commission ng survey, at saan ginawa yung survey, at paano yung disenyo ng survey, yung line of questioning, yung mga leading questions na magiging favorable sa kanya. You have to remember that. We have to be critical in looking at data coming from surveys. At ito yan ang ka-coffee, sinasabi ko po sa inyo, huwag kayong malungkot, huwag kayong panghinaan ng loob dahil hindi naman magbabago ang performance ng gobyerno, ganoon pa rin yan dahil merong plano tayong sinusundan, nakalatag na po yan yung mga plano na ginagawa ng administrasyon. Posible, kulang sa messaging, isang factor to ka-coffee, kung totoo man po, yan po yung sinasabi ng ating mga kababayan sa survey na to, posibleng merong kulang on the side of the supporters, on the side of the government media, na kulang sa messaging ka-coffee para mapataas ang survey ng ating presidente. Posible ha, hindi ko sinasabing kulang ha. Posible kasi
Wala namang perpektong gobyerno. We have to remember that, ka-coffee. Walang perpektong gobyerno. Always and will always be, there will be rooms for improvement. Walang perpektong gobyerno. Yan ang pumasok dapat sa kukote natin yan. Even the most developed countries, may pagkukulang, let's say may pagkukulang talaga, hindi ko sinasabi may pagkukulang ha, laging may pagkukulang, laging may rooms for improvement, laging may dapat gawin para sa benepisyo ng taong bayan. Even yung developed countries, ano pa tayo? Developing country tayo, ka-coffee. Walang perpektong gobyerno, huwag kayong panghinaan ng loob dahil tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa ng gobyerno na to. Yung administrasyon na to, tuloy-tuloy pa rin po, merong plano. Maraming ginagawa na kinakailangan lang bigyan ng highlight. Last week lang sa ating coverage, halimbawa sa pabahay ng administrasyon na to, yung mga may utang sa National Housing Authority, o winave na yung mga penalty. Diba? Yung utang ng mga magsasaka, winave na yan. Paglo-launch ng mga kadiwa sa mga housing areas, housing compounds ng National Housing Authority, nilagay na yan, mas mura. Mabibili mo na yung bigas ng 32 pesos per kilo, 33 pesos per kilo sa National Housing Authority, sa mga kadiwa stores na nilagay nila dyan. Maraming magagandang ginagawa itong administrasyon na to. Posibleng hindi lang nabibigyan ng highlight, ha? Or posibleng hindi lang napapansin, or posible din na may ginagawa tayo, may ginagawa rin ng government media, pero natatabunan ng mga fake news ng mga DDS. Kasi marami silang nabubudol dyan. Yan yung mga factors na dapat nating i-consider. Huwag kayo panghinaan ng loob. Tuloy-tuloy po yan. Hindi magbabago ang gobyerno because of just one result of a survey na hindi natin alam kung sino ang nag-commission or baka naman commission ng mga DDS yan, ka-coffee. Tayo, tulong natin ito sa gobyerno. We have to support our government. We have to support our president dahil marami din po ang nakadepende sa gobyerno. Once the government fails, marami pong kababayan natin na mag-fail din. We have to continuously support our government, and I will support until the end of his term si Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong magbabago dyan. O siya, ka-coffee, sana kayo din. I-komento ang inyong opinion. May mga gusto po kayong sabihin, may mga gusto kayong i-share, ilagay dyan sa ating comment section. Yung mga nasa Facebook, ka-coffee, baka di pa kayo naka-follow, naka-like sa ating Facebook page, pasuyo na lang, ka-coffee. Like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit nyo na po yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Kita-kita tayo, ka-coffee, sa aking next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.